Alam po ninyo, ilang beses kong nire-review yung speech ni Willie Revillame, yung artista. Okay? Doon sa kanyang pagsasalita sa rally dyan sa Davao noong isang linggo. At doon sa punto ng paglilingkod sa bayan or tutulong sa bayan, lahat naman tayo entitled doon. Tsaka ang pagtulong sa bayan, paglilingkod sa bayan, nasa gobyerno ka o wala ka sa gobyerno, pwede mong gawin. Di ba? Ngayon, kaya ko ito ay gustong pag-usapan dahil siya daw po ay handa na. Yan, parang ang gusto niyang palabasin kung nung 2022 na siya daw ay kinausap ni dating Pangulong Duterte sa Malacanang nang inabot ng madaling araw. Sabi niya alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. At kinukumbisi daw siyang tumakbo sa itong malaking karangalan. Totoo naman yon. Pero inamin niyang hindi pa siya handa. Okay? Hindi daw siya handa diyan sa kanyang posisyon na pagiging senador. Pero after, ano ngayon? February. Sabihin natin 2 years. Di ba? Kasi before election niya noong 2022. So, ngayon 24 na. Sabihin natin 2 taon. Ngayon ang sabi niya, handa na siya. Wow. Ang galing pala ni Willie, sa loob ng 2 taon, kaya niyang paghandaan. Ay dati, ang kanya sinabi noon, hindi ko alam gumawa ng batas, hindi ko alam ang batas, huwag natin samantalahin yung ating kasikatan at para lang tumakbo sa mataas na posisyon. Yung mga ganon. Parang bumilib nga ako sa kanya noon dahil sabi niya, okay ito, hindi niya sinamantala yung kanyang kasikatan dahil ayaw niyang masubo siya na mapunta dyan sa mga posisyon sa gobyerno tapos hindi niya magagawa ang trabaho niya. Di ba? Okay yun. Pero ngayon, bago na, handa na raw siya. So, ganun palang kabilis, 2 taon, magagawa mo maaalalaman mo ang dapat mong gawin sa paglingkod sa bayan. Well, karapatan naman ni Willie na tumakbo siya sa kahit anong posisyon. Siya naman ay Pilipino, nasa tamang edad, marunong bumasa at sumulat, kumakanta pa nga, di ba? Yung mga ganun. Yun naman ang mga qualification So, ganito ngayon. Merong siyang portion doon na sinabi na, sabi niya, Mr. President, si Duterte ang tinutukoy niya. Tawag niya mahal na Pangulong Duterte. Sabi niya, kahit ngayon, ang tawag niya mahal na Pangulong Duterte. Sabi niya, ano man po ang ipag-uutos niyo at gusto niyo, gagawin ko. Yun, doon ako nagulat, wow. Ganon, sabi ko. Kung siya'y handa na maglingkod sa bayan o pumasok man sa politika at mataas na posisyon, halimbawa Senado. Kasi sinabi niya, nire-recruit siya para tumakbo senador. Ayaw niya, noong mga panahon yun, hindi niya kaya Ngayon, handa na daw siya. So, ibig sabihin, nagpaparinig na pwede na siyang tumakbo. Tapos sinabi nga niya na kung ano daw ang gusto at iuutos sa kanya ng kanyang mahal na Pangulong si Duterte, gagawin niya. Ako napailing. Inulit ko binalikan ko yung tape, binasa ko. Sabi ko, ano yung hugot na yun? Parang ang labo. Kasi ganito yan Pag pupunta ka sa gobyerno, local o national, elected ka, appointed ka, basta ikaw ay nasa gobyerno, ang loyalty mo at ang iyong paglilingkuran ay mamamayang Pilipino, hindi isang tao. Ako nyo? Inuulit ko, pag pumasok ka sa gobyerno, anumang posisyon, mataas o mababa, pangkaraniwang empleyado o opisyal, ang paglilingkod mo ay sa mamamayang Pilipino dahil pera ng taong bayan ang gagamitin at mamamayang Pilipino magpapasweldo. Ay bakit ang sinasabi niya mahal na Pangulo, kahit ano man po ang inyong iuutos at gusto niyo gagawin ko. So, nasan ang loyalty? Ibig sabihin, Willie, tanong lang ito, pag ikaw ay naging senador, ang loyalty mo ay nasa isang tao lang sa iyong mahal na Pangulo? Paano yung taong bayan? Dapat ang loyalty at paglilingkod ng isang government official, ano man ang posisyon, ay sa mamamayan, hindi sa iisang tao. Kasi kung ikaw ay maging senador, halimbawa maging senador ka, mabola mo, makumbinsi mo ang mga tao sa 2025 election kung sakaling tutuloy ka, kung sakaling tatakbo ka. Di ba? Dapat taong bayan ang iyong uunahin. Kapakanan ng taong bayan, hindi kapakanan ng iyong mahal na Pangulo o ng iisang tao.
Ayan, ganun po yun. Maging aral ito sa lahat ng kakandidato. Yung mga bago, papasok pa lang sa politika, national at local position, ay paalaala lang po yun. Kahit na elected pa kayo or appointed kayo o nag-apply kayo, kung ano man dahilan kung bakit kayo napunta sa gobyerno, huwag niyong kakalimutan ang taong bayan. Una sa lahat ay taong bayan. Hindi utang na loob sa kaibigan. Dahil delikado yan. Lalo na kung national position. Mamamayan ang kaunguna. Diba? Yun po yun eh. Anyway, baka naman operation pakilala lang ni Willie yan. So, at least, kung tatanggapin niyang constructive itong ating sinasabi, di okay. Pero kung kanyang kinagagalit, aba bahala siya. Parang ang labo. Di ba? Pag siya nagalit doon sa akin sinasabing ito bilang paalaala na ako na may naniniwala, yan ang totoo. Bayan muna bago sarili. Bayan muna bago kaibigan. Aba, hindi maganda yan. Hindi magandang pangitain. Ikaw rin. So, again, lahat ng mga botanteng Pilipino dito at sa abroad, kasi kasama ang mga OFW at Pilipino sa abroad sa national election. Pagboto ng senador kasama kayo. Maging mapagsuri tayo. Huwag padala sa kasikatan. Huwag padala sa patawa. Huwag padala sa kung ano man. Di ba nadala na kayo? Di ba nagsisisi na kayo? May mga incumbent government official na inyong pinagsisisihan, elected, appointed. So, maging marunong po tayo. Sa Hollywood, sa mga malaking bansa sa Amerika, Canada, sa Europe at iba pa, marami diyang mayaman, mga sikat, na malaking personalidad sa showbiz, politics, at sa showbiz business, hindi sila pumapasok sa politika. Kasi alam nilang hindi sila para sa doon. Hindi sila karapat-dapat doon. Ayaw nilang samantalahin. Ayaw nilang mag-take advantage sa mga maliliit, sa mahirap. Ayaw nilang samantalahin yon. Doon sa Amerika at sa mayamang bansa. Dito sa atin, di ko nilalahat. Yung iba ganun ang galaw. Kaya ang akin paalaala lang, maging maingat po kayo mga botante. Dahil delikado kung magsisi na naman kayo pag nagkamali. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito? Samantala, paalaala lang po. Malapit na po yung February 12, 12 ng February, opening ng registration nationwide, ayon po sa COMELEC. Magpaparehistro yung mga hindi pa botante, magpaparehistro yung meron ng qualification sa pagboto, magparehistro tayo mula February. Ang sunod-sunod ilang buwan yan. Pag naghahandaan na ng COMELEC, ng pamahalaan, ang 2025 national and local election. Yung mga 2-3 beses nang hindi nakasali sa eleksyon, kung ano ang dahilan, kahit nakaregistered kayo, i-double check nyo kasi na-delete na yan. Dinidelete na po pag 2-3 eleksyon na hindi kayo nakaboto. Okay, kung aasang kayo registered ng matagal na, pero kung hindi man kayo nakaboto, mawawala yun. I-double check. Yun ang mga bago na nasa tamang edad, magparehistro tayo para magamit natin ang ating karapatan at obligasyon. Para sa paghahalal ng mga taong karapat-dapat, may prinsipyo, may kakayanan, at may totoong pagmamahal sa bayan.